Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network na kung saan mabilis na sumagot si BP Sara tungkol sa grave theft na kasong criminal case isinampa laban sa kanya. Okay. Update lang po. Fund drive for brave 14 Marines. May naipon na tayo na 86,500 na sa GCash, nadadagdagan pa every moment, every hour. Bukas makalawa, baka maging 100,000 na ito, ipapadala ulit natin sa Brave 14 Marines. So, kabuuang total na unang naipadala na is 470,000 pesos plus 100,000 ulit. So, sobra 500,000 na po ang pinagsamang tulong ninyo para sa Brave 14 Marines. Sa mga gustong magpadala, ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Pangalan ng GCash is Ivan Henry Sibog. Okay. Bukas makalawa, expected na yan. Lalabas ang additional na warrant of arrest, kailangan nilang magpiyansa, kailangan din magpadala ng suporta sa kanilang pamilya. So, nakakatuwa po yung ginawa nila na nireject nila, hindi nila tinanggap yung 25 million pesos bribe offer sa bawat isa sa kanila. Nanindigan sila sa katotohanan ng kanilang mga pahayag sa flood control scam. Okay, ito. Good news ito. I think 2 days ago, ang DOJ nagsampa na ng grave theft criminal case laban kay BP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Ito, mabilis na aksyon. Just in, the Department of Justice has received BP Inday Sara Duterte's defense motion to quash o ibasura the grave threat charges against her. Prosecutors have been given 5 days to respond to the motion. Okay. To me, this is good news dahil posible na hindi maisyuhan ng warrant of arrest si BP Sara. Ganito yan ang pangyari. Pag ang isang akusado, kagaya ng kaibigan ko, example kaibigan ko, isinampa ng piskalya yung kaso laban sa kanya, hindi niya alam. So wala siyang ginawa. Naghintay siya after, I think, 4 months. Lumabas yung warrant of arrest. Kaya ang ginawa niya, nag-file na lang siya ng piyansa. Kaya hindi siya nakulong, then lumaban sa korte. After 1 year na trial, na-dismiss yung kaso. Kaya lang, pag ganito, no? So, pag masampahan ka na ng kaso sa korte, malaman mo kaagad, pwede ka nang mag-file ng motion to quash. Ayan. May mga ganyang namomonitor akong file kaagad. So, ang korte ngayon, bago siya magdesisyon ng warrant of arrest, tignan muna niya yung motion to quash. So, itong motion to quash na ito, binigay ng korte sa prosecutor, sagutin nila in 5 days. Pagtanggap ng sagot, magdesisyon ng korte kung ibasura o hindi. Example, kung ibasura ang kaso, no, wala na. Wala nang trial, wala nang everything. Baka ganyan ang mangyari. Tingnan natin. I hope na buhay pa ang hustisya sa ating bansa. Quezon City Regional Trial Court yan. Diyan po isinampa ang kaso laban sa aking kaibigan. Nagkaroon po ng patas na trial. Maligaya yung kaibigan ko sa naging resulta kasi talagang napakagaling, yung judge na humawak sa kaso.
walang ni katiting ng yung impartial yung pagdapig sa prosecution mo. Wala. Kung ano lang ang ipresentang ebidensya, yun lang ang tinimbang ng judge. Nung nakita niyang mahinang ebidensya, hindi nasura ang kaso. So, sana nga, 5 days from now, magdesisyon ng korte. Magdasal tayo na ibasura kaagad ng korte. Kasi, pag hindi yan ibinasura ng korte, lalabas, may warrant of arrest si BP Sara. So, ang BP, kailangan niyang pupunta sa korte, magpiyansa. Sana, ganon. Yung hindi siya, excuse me hindi katulad ni na Senator Jinggoy, Senator Marcoleta na dumaan sa pulis at nakunan ng mugshot. Pagpipiestahan yan ng mga kakamping, mga loyalist, yung mugshot ni BP Sara na nakatayo, mayroong, tapos nakasuot ng orange, tapos mayroong ganyan, Sara Duterte, case number so and so. So, pwede. Yung mga brave 14 Marines, di ba? Ilang warrant of arrest nang nailabas sa kanila. Napreso na gani sila napreso na sila sa Las Piñas. Dahil maagap ang pagpipiyansa, hindi na sila dumadaan sa pulis. Kasi kung nalaman mo na meron ka ng warrant, diretso ka sa korte. Pag diretso ka sa korte, nag-surrender, hindi mo na kailangang dumaan sa pulis. Kaya maiiwasan na mamagshot ka ng mga pulis. Kung diretso ka sa korte, kagaya ng kaibigan ko, dumiretso sa korte, nagpunta lang siya sa isang photo studio, humarap siya doon, pinicturean na nga, tapos nag-fingerprint siya, sinabit sa korte. Okay, ang korte, nagbigay ng utos, magbayad sa land bank. Pagbayad sa land bank, binalik ang resibo. Nung natanggap na ng korte yung resibo, another order. Yung unang order is arrest order. Ang pangalawang order is nullifying or binabawi na ang warrant of arrest ni Juan de la Cruz dahil nakapagpiyansa na siya ganon. So wala na. So, yun sana, maiwasan na hindi na makunan ng mugshot si BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil namimigay tayo ng libreng yero at pako galing sa ating sweldo para naman itong tribong ito makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni sila ang nataga Gero, mag-atop ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay ni. Dili yan Oo. ulanan salamat sa nagkahatag sa asin. Oo. Pila na dante mong edad ante?
Kuan adman 51. 51. Pila na ante mong anak? Siya walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Wa pa makpuninyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo ganin sen.